Magandang hapon sa ating lahat at tayo papatuloy sa ating pag-aaral. Pero bago yun, nais ko lang magbigay ng disclaimer. Hingi po ako ng tawad sa inyo. Hindi ako masyadong nakapag-prepare kasi itong linggo nito, yung Tuesday kasi yung preparation ko para sa Sunday School, yun ang araw na nilagnat ako. Kaya hindi ako nakapag-prepare ng maayos. Kaya ngayon, pero wag kayong mag-alala, next week babawi ako. Mas madami tayong pag-aaralan. Sasabog ang utak ninyo. Pero next week pa yun, Lord willing. Pero ngayon, magre-review lang tayo ng kaunti. Tapos konting Bible study at saka konting Church Fathers kung nandyan yung sa inyong mga handouts. So bilang review lang mga kapatid, tayo ay nag-aaral sa Reformed Baptist Distinctives. Kumbaga ang pinaka-agenda natin ay malaman natin kung ano ang ating pagkakaiba sa ibang pananampalataya o mga denominasyon. At yun ang ating pinag-aaralan ngayong hapon dito sa ating Sunday School. Pero bago yun, hindi pa pala tayo nag-pray. Pray muna tayo. Ama, salamat ko sa inyong biyaya. Samahan niyo po muli ang inyong iglesia sa aming pag-aaral. At nawa kayo po ang nagbigay sa amin ng karunungan at kalakasan na magawa namin, maunawaan namin ang mga salitang ito. Ito kami sa madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tayo po ay naniniwala sa Orthodox teaching, no? Nandyan po sa inyong mga handouts na tayo ay, pag sinabing Orthodox teaching, yan po yung mga katuruan na na-establish na sa unang 400 years ng church history. So, sa first 400 years, merong mga debate, may mga pag-aaral na nangyari. At dyan sa first 400 years na yan, nandyan na-establish o napatunayan na itatag yung mga ating doktrina o tamang doktrina. At sa ating pag-aaral, ang unang pagkakaiba natin sa ibang pananampalataya ay tayo ay tinatawag ng mga Trinitarian. So, madaling salita, tayo ay naniniwala sa doktrina ng Trinity. Ano yung Trinity? Isang Diyos at tatlong persona. Yan ang ating pinangahawakan bilang isang mananampalataya. Na dyan pa lang, makikita na natin na tayo ay nagkaiba sa ibang pananampalataya. For example, sa mga Jehovah's Witness, sa mga Mormon, sa mga iglesia ni Manalo, sa iglesia ni Eli Soriano, saan pa? Sa mga Sabadista, mga Muslim, sa mga Buddhist, ano pang mga alam ninyo? Rizalista, mga Rizalista, sila God the Mother, na makikita nyo sa Santa Mesa, Manila. So dyan pa lang mga kapatid, madami na tayong in-eliminate ng mga hindi natin katulad na pananampalataya. So hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay pare-parehas lang yung mga bagay na yan. Kasi dito pa lang sa unang doktrina ng ating pinag-aaralan, sa Trinity, ay tayo ay naiiba na sa ibang pananampalataya. Malaki na ang pagkakaiba nito. So, tayo una ay naniniwala po sa Trinidad dahil sa salita ng Diyos. Pinag-aralan natin to before, no? Scriptures. At yung isa ay tinatawag nating historical lineage. Okay? No? Ang pinakaunang dahilan kung bakit tayo naniniwala sa Trinity ay hindi po historical lineage. Tayo ay naniniwala sa Trinity dahil ito ang nababasa natin saan? Salita ng Diyos o sa Scriptures. At nandyan po sa ating mga handouts, yung mga Scriptures na ating tinatalakay. Yung una, makikita natin yung mga pahiwatig o yung mga hints sa Old Testament. Sa Old Testament, katulad ng pinag-aralan natin before, katulad na sabi ko, review lang ito, no? Sa Old Testament, hindi dyan naka-specific o ibinigay sa atin na tatlong persona, isang Diyos. Pero may makikita tayong mga hints dyan na mababasa natin. At sabi doon sa Genesis chapter 1, verse 26 to 27, kung nandyan na inyong mga Biblia, mababasa natin. Genesis chapter 1, verse 26, yun yung sabi. Sinabi ng Diyos, ilan yung Diyos?
Isa lang, ng Diyos di ba? Hindi sinabing ng mga Diyos. Pero tingnan nyo yung lengguaheng gagamitin ng ating Panginoon. Sinabi ng Diyos, lalangin natin. Bakit ganon? No? So sa unang basa, dito pa lang makikita na natin, merong something o merong iba sa lengguaheng ginagamit o ibinibigay sa atin ng salita ng Diyos. Kasi kung sinabi dito, sinabi ng Diyos, lalangin ko. O kaya lalangin ko. Kasi nga siya lang ay isang Diyos. Pero sabi dito, sinabi ng Diyos, hindi ng mga Diyos, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Plural, ibig sabihin madami. Bakit ganon? No, mapapatanong ka. So dito, hindi natin makikita na tatlong persona kagad ang sinabi. May nakita kayo dyan? Wala, di ba? Ang sinabi lang dyan, may isang Diyos, ng Diyos, pero ating, nating, may plurality. Merong maraming tinutukoy dito. So, mapapatanong tayo, bakit ganun ang sinasabi dito? So, ito pong Old Testament, hints, no? Hints yan. Sa Psalm 110 verse 1, makikita natin ulit yan, no? Sa Psalm 110 verse 1, mababasa natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. 110 verse 1, ito rin ang sinabi ng salita ng Diyos. Sabi dito, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggat sa aking gawing tungtungan ng iyong mga paa, ang inyong mga kaaway. No? Kung titignan natin dyan, sa Tagalog, may kita natin merong capital yung P, yung Panginoon, tapos yung isa hindi capital. No? So, pero, yung pagkakasulat pa din, mapapatanong ka. Panginoon sa Panginoon, pero ang tinutukoy dito na magpapaupo sa kanan at ilalagay sa tungtungan ng paa ng Panginoon, yung Panginoon na capital P. So parang naglilingkod yung Panginoon na capital P doon sa maliit na P. Ngayon, kung ikaw ay Hudyo na naniniwala sa iisang Diyos at naniniwala ka na, ang tawag doon, na walang ibang Diyos maliban sa Panginoong Diyos, magtataka at mapapatanong ka, bakit maglilingkod siya sa isang maliit na Panginoon? No? Kapag iisip ka at hindi mo mabibigyan ng sagot sa pamamagitan ng salmong ito. No, hindi natin makikita diyan, kaya kasi sabi dito si Kristo. May nakita kayo diyan Kristo? Wala pa, 'di ba? Pero kung ikaw ay isang Hudyo na walang alam sa Trinity, mapapatanong ka, bakit kaya ganun? No? Kaya nga tinawag ko dyan, nilagay ko dyan sa ating notes, ito yung mga hints, mga pahiwatig. No? Mapapatanong ka talaga, bakit ganun ang nangyayari? O yun ang ating nababasa. Pero pagdating natin sa New Testament, dito na natin makikita na ini-introduce na yung doktrina ng Trinity ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan nyo sa Mateo chapter 22, verse 41 to 46. Kung saan ikinukot niya itong binasa natin sa Salmo. Okay? Kinukot ng ating Panginoon ito. Sa Mateo chapter 22, verse 41 to 46. Yun na yung, ang ganda ng pagkakasabi dito ng ating Panginoon. 22 Mateo 41. Habang nagkakatipo ng mga Fariseo, ay tinanong nila si Jesus. Sila ni Jesus, na sinasabi, ano ang palagay ninyo tungkol sa Kristo? No? Binibigyan niya na. Kaninong anak siya? Sinabi nila sa kanya, kay David. So, alam natin yung mga promise o mga covenants na sa lahi ni David ay darating ang Messiah, yung Kristo, na tinutukoy dito ni Kristo. Okay? Pero dito niya sa verse 43, kinukot niya. Sinabi niya sa kanila, kung gayoy, bakit si David nang nasa Espiritu? So yung pronouncement ni David doon sa psalm na binasa natin, hindi yun galing sa kanyang utak. Okay? Ito ay sinabi niya dahil sa gabay ng banal na Espiritu. Okay? At anong sinabi niya dito? Ay tumatawag sa kanya ng Panginoon na nagsasabi, sinabi ng Panginoon sa aking, tinan niyo, nag-iba na. Letter
P na capital din. Kanina sa Tagalog, sa Old Testament, small letter P, pero ngayon, capital P din. No? Sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa malagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. At tingnan nyo kung gaano kaganda ng tanong ng ating Panginoon. Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paanong siya'y naging kanyang anak? No? So nag-introduce na ang Panginoon dito. Sinasabi niya, kung siya nga ay anak ni David, bakit siya tinawag na Panginoon? Bakit siya tinawag ni David na Panginoon? Anong dahilan ni David na tinawag siyang Panginoon kung siya ay anak ni David? At ang sabi sa verse 46, walang nakasagot sa kanya kahit isang salita. At wala ring sinumang nangahangas pang magtanong sa kanya ng anumang buhat sa araw na yun. So walang nakasagot. Bakit? Tandaan natin, huwag natin sabihin na, pastor, hindi sila nakasagot kasi mahina utak nila. Hindi po. Kasi etong mga Hudyo, mga Pariseyong ito, alam nila na merong iisang Diyos lamang. Pero ngayon may sinasabi si Kristo sa kanila na wala silang maisagot. Bakit sila walang maisagot? Kasi yung inire-reveal ng Diyos na katuruan ay bago sa kanilang pandinig. Okay? Bago sa kanilang pandinig. Kaya ito'y patunay sa atin na ang revelation o yung buong pagpapahayag ng Trinity ay sa pagdating na ng ating Panginoong Jesus. Wala pa sa Old Testament. Sa Old Testament malabo. Baga hints lang, parang nandyan lang. Pero pagdating natin sa New Testament, mas nagiging maliwanag na. Alam nyo, nakakita na po ba kayo ng, gumamit na kayo ng telescope? Yung hindi magandang telescope Yung alam mong kailangan pang i-adjust, di ba? May ginaganong-ganong ka pa. Ngayon sa paningin mo, alam mo merong doon sa tinitignan mo, pero hindi mo makita. Parang ganun yun. Pero sa pag-a-adjust mo ng yung telescope o ng yung binoculars, lumiliwanag ng lumiliwanag. So ganun din ang nakikita natin dito, parang progreso. Sa Old Testament, alam natin, parang meron something. Ano kaya yun? Sa New Testament, inire-reveal na ng Panginoon, eto yun. Okay? Eto yun. Kaya nga, nagbago din. Tingnan nyo, nagbago yung trato ng mga alagad sa kanya. Sa Mateo chapter 28, verse 17. 28:17, makikita natin. Nagbago yung trato ng mga alagad kay Kristo. Ang sabi dito sa verse 17, at nang siya'y kanilang makita, ay kanilang, sinamba siya, subalit ang ilan ay nag-alinlangan. Pag ikaw ay isang Hudyo, naniniwala sa isang Diyos, at itong si Kristo dumating, imposible na isipin mo na dapat mo siyang sambahin. Kasi alam mo na meron lang isang Diyos. Sasambahin mo lamang siya kung siya mismo ang nagpapakilala na siya ay ang Diyos. Naunawaan natin yung mga kapatid. Kaya nga maalala natin si Philip ba yun, na sinabi niya, ipakita mo sa amin ang Ama. At anong sinabi ni Kristo sa kanya? Kung nakita nyo na ako, nakita nyo na ang Ama. Napakabigat na statement yun mga kapatid. Kung ikaw ay naniniwala na iisa lang ang Diyos, hindi mo sasabihin yun. Pero dahil si Kristo ay nagbibigay ng aral na ito, na siya ay Diyos din, makikita natin yung pagkakaiba. No? Kaya nga ito dito sa ating binasa Mateo 28, sinamba nila si Kristo. Si Kristo, hindi katulad ng sinasabi ng iba, na hindi siya tumatanggap ng pagsamba. Nakita niyo ba dyan na inayawan niya yung pagsamba? Hindi, wag. Nakita niya sa Acts, di ba? Nung sinamba nila si Pedro, sila Pablo, anong ginawa ng mga alagad na yun? Sinaway sila, uy, teka lang. Lingkod lang din ako katulad mo. May pagkakataon si Kristo dito sabihin sa kanila, teka lang, lingkod lang din ako katulad ninyo. Pero hindi. Nung sinamba siya ng mga tao dito, ng mga alagad, tinanggap niya yung pagsamba. Kasi alam niya na siya ay at yun ang itinuturo sa atin, na siya ay Diyos. At makikita natin yan pagdating na nila, nila Pablo, yung tinatawag nating invocation. Nandyan sa inyong handouts, invocation. Ang ibig sabihin lamang po yan, hinahayag o tinatawagan. Kaya nga sa Mateo 28:19, kung mabasahin natin dyan,
Bakit? Saan tayo babautismuhan? Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, kung marunong kayong mag-grammar, alam nyo na mali yung grammar. Tama? Kasi bakit? 3 pangalan yung sinasabi dyan. Pero ang sinabi dyan, hindi mga pangalan, kundi sa pangalan. Isa lang. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Saan galing yan? Tingin ninyo. Inimbento ba ng mga alagad yan? Sino nagtuturo sa kanila? Jesus. So, ang nag-introduce po ng Trinity, hindi po yung mga alagad o yung mga kuro-kurong mga tao, hindi rin ng SGBC, lalong hindi ako. Ang nag-introduce po ng Trinity ay mismong ang ating Panginoong Jesus. Kasi siya nagsabi dito, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nakukuha natin yung mga kapatid? Bakit hindi ibang pangalan ang ginamit niya? Kasi sila, ito yung totoo eh. Ito yung 3 persona. Wala nang ibang, wala pong 4th person of the Trinity. Kasi kung mayroon pang 4th person, anong tawag dun? Quadnity. So, hindi yun ang tinuturo natin. Alam natin na meron lang 3 persona kasi 3 lang ang binigay sa ating pangalan. Nakukuha natin yung mga kapatid? Ngayon tingnan nyo ang panalangin ni Pablo, yung blessing ni Pablo. 2 Corinthians 13-14. 13-14, sorry. 2 Corinthians chapter 13, verse 14. Itong sabi ng talata. Ito yung blessing ni Pablo. Pagtatapos, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Ginagamit natin sa benediction, di ba? Bakit 3? Kasi yan yung 3 persona. Ginagamit, ibinibigay sa atin. 1 Peter chapter 1 verse 2, maging si Pedro, no? 1 Peter chapter 1 verse 2. Ito ang sabi, pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Jesucristo at mawisikan sa kanyang dugo. So, even the language, sa mga lingwahe ng mga mananampalataya ni Pedro na malapit kay Kristo, ay ginagamit niya itong 3 pangalan na ito. Ama, Espiritu, at si Jesucristo. Okay? Pero ito yung mga kapatid. Sa pagbibigay nito, laging ginagamit din sa atin ito ng mga hindi naniniwala sa Trinity. Sa pagbibigay nito, hindi naman in-explicit na sinabi na 3 persona, isang Diyos. Tama? Pero, magre-raise ka ng question talaga. Mapapatanong ka, bakit itong pangalan ang ibabaptize? Itong 3 pangalan na ibabaptize. Bakit ang blessing ni Pablo sa 3 pangalan na ito? At sa pagtuturo ni Pablo, nandito pa rin yung 3. Diba? Although hindi niya explicitly o maliwanag o klarong sinabi dyan na 3 persona, isang Diyos, katulad ng ating explanation sa ating Trinity, hindi mo mababasa dyan. Mababasa ba natin? Hindi, di ba? Pero mapapatanong ka talaga, bakit? Bakit 3 pangalan? Bakit ganito ang ginamit ng mga mananampalataya? At dagdag pa dito, ginagamit din ito, itong Bible natin, di ba ginagamit din ng mga ibang denominasyon? Di ba? Ginagamit din nila. Pero hindi sila naniniwala. Sinasabi nilang, hindi yan proof na merong Trinidad sa Diyos. So, sinong tama? Dito na po makakatulong yung tinatawag natin historical lineage. Bakit mahalaga ang historical lineage? Ano ba ang pagkaunawa ng mga naunang mananampalataya dito sa doktrinang ito? Yun po yung tanong. Ano ba yung una nila? Ano ba yung mga pinaniniwalaan nila? Yung mga nauna sa atin? No? Paano nila tignan yung doktrinang ito? Kaya napakahalaga po yung pag-aaral. Yan pong mga nakasulat ng mga tao dyan. Hindi ko na ilagay. Ilagay ko ba?
ay mga tinatawag sa history na apostolic fathers. Pag sinabi po natin apostolic fathers, yan po yung mga merong malapit na relasyon sa mga apostol. Okay? Ibig sabihin, sila yung mga unang recipient, sila yung mga unang nakarinig ng mga itinuturo ng mga alagad. Okay? So, reliable ito. Bakit? Kasi sino nagturo sa mga alagad? Ang ating Panginoong Jesus. At kung tinuro ng Panginoon yung mga alagad, at yung mga alagad tinuruan nila yung mga apostolic fathers, at ang ating pagkukuhanan ng salita ng aral ay mula sa mga apostolic fathers, meron tayong kasiguraduhan na tama yung ating pinaniniwalaan. Nakukuha natin mga kapatid kung bakit mahalaga ito. Okay, so sino po, trivia, sino po ang last living apostle? Si Paul. Si John. Sino nakakaalam sa history kung kailan siya namatay? 19? Joke lang. Hindi 19. Ano? Ano? Kailan siya namatay sa tingin ninyo? Guess. Malapit ka na. Malapit ka na matulog. Ano? Sige, kaya yan. Guess. Hindi nyo alam yan eh. Mag-guess ka, mag-guess. Bidding. Sino 65? 70. Sige na nga, sikat na nga. 100. So madali lang tandaan, no? Kailan namatay si Apostle John? 100. Okay. Bakit mahalaga yan? Kasi makikita nyo dyan sa handouts ninyo kung kailan nabuhay o namatay yung mga i-quote o babasahin natin ngayon. Okay? So, babasahin lang natin yung mga taong ito. So, unang-unang dyan, mababasa natin si Clement the first. Bakit merong the first? Kasi may second at saka the third, para hindi magkalituan. Yan po, nakalagay dyan AD 96 to 99. Hindi po ibig sabihin 3 years old lang siya, ha? Ano yan? Yung range ng kamatayan niya, either 96 hanggang 99 namatay siya. So, si Clement po ba ay nabuhay sa buhay ng mga apostol? Yes or no? Yes. Sa katotohanan nga niyan, mga kapatid, mababasa natin siya sa Bible. Nakalagay ba dyan? Philippians chapter, subukan natin hanapin, ano? I'm sorry na-delete ko ata sa ano ko. Sa notes ko 'yun kung saan siya. Na-delete ko nga, sorry. Wala diyan, ano? Hindi ko na ilagay. Ha? Philippians 4:3. 4:3, Philippians 4:3. Okay, Philippians 4:3, no? Sabi dito sa Philippians 4:3. Oo, isa pa ko naman sa inyo, tapat na katuwang sa pasanin sa inyong na iyong tulungan ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa ebanghelyo at kasama rin namin ni Clemente. So itong Clemente yung pinag-uusapan natin, ito siya, si Clemente. Si Clement the first. At tingnan nyo yung sinabi dito, mga kapatid. Sabi niya Clement, puntan niyo sa notes ninyo na, do we not have one God, one Christ, and one gracious Spirit? So yung ginagamit natin sa New Testament, nawala po ba nung namatay na yung mga apostol? Hindi. Nanatili actually, no? Si Clement, isang patunay yan, na nandyan pa rin yung God, Christ, Spirit. Okay? Hindi po nawala yung tatlong pangalan. At ngayon, itong si Ignatius naman po ay, yung next natin na tao, si Ignatius ng Antioch. Pag sinabi po yan, Antioch, hindi po yan yung ano niya, apelyido niya, ha? Ignatius, tapos off yung middle name, tapos Antioch. Hindi po, taga-Antiochia yan si Ignatius. Kasi yung mga pangalan nila, common yan, no? Para malaman mo kung nasaan o sino yung pinag-uusapan, nilalagay nila yung kanilang pangalan. Sa atin, ano nilalagay natin? Apelyido, di ba? Mark Sibayan. Pero kung nasa
lumang lugar tayo, ang tatawagin niyo sa akin, si Mark na taga Luna. Yun, no? So, ito, si Ignatius of Antioch. Tingnan niyo kung kailan siya namatay. AD 107. So, 7 years lang bago namatay yung si Apostle John. So, nabuhay ba itong si Ignatius sa panahon ng mga apostol? Yes, absolutely. At tingnan nyo, siya po ay isang paniniwalaan na estudyante ni Apostol John. Sa mga estudyante nito, itong tao ito, apostol. So, makakasiguro tayo na tama itong paniniwala niya. At ang sabi niya dito, there is one physician who is possessed both of flesh and spirit, both made and not made. God existing in flesh. True life in death, both of Mary and of God, first possible, then impossible, even Jesus Christ, our Lord. Anong paniniwala dito ni Ignatius? Na si Jesus Christ ay God existing in flesh. Sabihin, si Kristo ay Diyos. Okay? Na nasa laman. Okay? Tingnan nyo sa pangalawa niyang sinabi, He, being begotten by the Father before the beginning of time, was God the Word, the only begotten Son, and remains the same forever. Okay? So naniniwala ba sila na si Jesus Christ ay Diyos nung mga panahon ng apostol? Yes, absolutely. Ngayon, nakalimutan ko sabihin, naka-English po yan pero hindi po sila nagsasalita ng English. Mga Grego yan. Translate lang natin. Ngayon si Polycarp, siguro kilala natin si Polycarp. Sino nakakilala kay Polycarp? No, yan yung Pokemon. Magikarp pala yan. Si Polycarp po ay nabuhay, namatay roughly 130 to 150 namatay. Isang disciple din ni diba? May G2 na si John. G2 lang kasi dalawa lang eh. So disciple ito ni John. At nung si Polycarp po ay minartir, ito po yung prayer niya. Mababasa niyo. Yung prayer niya, O Lord God Almighty, the Father of your beloved blessed Son, Jesus Christ, through whom we have received knowledge of you, I bless you, I glorify you, along with the everlasting and heavenly Jesus Christ, your beloved Son, with whom to you and the Holy Spirit be glory both now and to all coming ages. Amen. Ano ang problema dyan kung hindi siya Trinitarian? Ano sa tingin ninyo? Kung hindi siya Trinitarian, ano ang problema dyan? Ano pa? Hindi po, binanggit niya eh. Oo nga, yun ang problema. Yan, tama. I bless you and glorify you. Kung hindi Diyos si Jesus Christ, kung hindi Diyos ang banal na Espiritu, isa pong idolatry na sabihin, I glorify you. Pero the fact na sa kanyang prayer, sinabi niya, I glorify God, I glorify Christ, I glorify the Holy Spirit, nagpapatunay na kinikilala ni Polycarp na ang banal na Diyos, ang Ama, at Anak, at ang Espiritu Santo ay Diyos. Nakukuha natin mga kapatid. So, maliwanag po yan mga kapatid, no? Hindi po yan malabo. Si Theophilus of Antioch, 180. So, 80 years after mamatay ni, tama ba Matko? Tama Matko, no? So, 80 years pagkatapos mamatay ni John, ito na po ang progression ng doktrina. Si Theophilus po ang isa sa mga unang nag-mention ng word na Trinity. No, kasi nababasa natin, di ba, kay Polycarp, kay Ignatius, kay Clement, wala naman nakasulat na Trinity. Pero dahil paulit-ulit na yung tatlo, binigyan niya na ng salita. No? Trinity. Kaya pag mababasa niyo dyan, but the moon wanes monthly, and manner dies, being type of man, then he is born again in his crescent for a pattern of future resurrection. In like manner, also the 3 days which were before the luminaries are types of the Trinity of God. No? First time. At si Tertullian, siya po yung pinaka talaga na nagbigay ng word na Trinity. No, yung Trinity na ginagamit natin ngayon. Si Theophilus parang pahimulain pa lang yan. Pero si Tertullian, yan na po yung nagbigay ng kabuuan ng
Trinity. Kaya nga sabi dito, 162, 215. We define that there are two, the Father and the Son, and three with the Holy Spirit, and this number is made by the pattern of salvation. Brings about unity in Trinity, interrelating the three, the Father, the Son, the Holy Spirit. There are three, not in dignity, but in degree, not in substance, but in form, not in power, but in kind. There are of one substance and power, because there is one God from whom these degrees, forms, and kinds devolve in the Father, Son, and Holy Spirit. Tingnan nyo yung date, mga kapatid. 215. Si Tertullian. No? So katulad ng pinag-aralan natin, yung Orthodox is first 400 years. Wala pa sa kalahati ng 400 years, firmly established na po ang doktrina ng Trinity. Kaya huwag tayong maniniwala sa mga internet, sa mga babasa natin, na ano lang yan, na haka-haka lang yan. Hindi po, mga kapatid. Nakita natin yung pattern mula sa mga apostol, patungo dun sa mga kasama ng apostol, sa mga disciple ng apostol, hanggang dumating kay Tertullian, lumalabas yung progression ng Trinity. Hindi po yan mula lang sa parang kabuti, na bigla na lang naisip, ano kaya maganda pag-aralan? Trinity. Maganda pag-aralan yung Trinity. Ang hirap nga, di ba? Manghirap nga pag-aralan eh. Pero dahil yun ang ibinigay sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo, kaya yun ang dinadala nila hanggang kamatayan nila, at yun ang itinuturo sa atin ngayon. Kaya huwag tayong maniwala sa internet, huwag tayong maniwala sa mga nagsasabi na ito ay imbensyon ng tao, mga kapatid. Si Kristo ang nagbigay nito. Si Kristo ang nagbigay ito, kaya ito ang ating pinanghahawakang pananampalataya. Kaya ipinaglalaban natin na tayo ay Trinitarian. Hindi ako naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos, siya ay Diyos. Kasama ang Ama at ang Banal na Espiritu. Hindi ko man maunawaan ng kabuuan, pero naniniwala at sumasampalataya ko itong sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? So ipaglaban natin to, mga kapatid. Ipaglaban natin. Kasi ito'y pinaglaban ng mga mananampalataya bago pa dumating sa ating panahon. Kaya meron pong progression, mga kapatid. So, ito po ang panalangin bilang aplikasyon na lang. Dito tayo magtatapos din. Ito ang panalangin sa atin ng Panginoon. Basahin natin ng John 17 verse 3. John 17 verse 3. Ito ang panalangin sa atin ng Panginoon. John 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Anong panalangin ng ating Panginoon sa mga mananampalataya? Ang makilala ang ating Diyos. Yun din ang panalangin ni Pablo sa Colossians chapter 1 verse 9 to 10. Tingnan niyo, Colossians chapter 1 Chapter 1, verse 9 to 10. Itong sabi ng salita ng Diyos. Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang spiritual, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti, at lumalago saan? Pagkakilala sa Diyos. Pagkakilala sa Diyos. Gusto nyo po bang lumago, mga kapatid? Kailangan nating lumago sa kaalaman sa Diyos. At sa pag-aaral ng Trinity, lumalago tayo bilang mga mananampalataya. Kaya huwag niyong isang tabi ang doktrina ng Trinity. Although, yes, mahirap. Lalo na next Sunday, mas mahirap ang ating pag-aaralan. Madami tayo pag-aaralan next Sunday. Hanggang sa magputukan na lahat ng ating mga ugat sa ating no? Hanggang sa hindi na natin kaya.
Pero may biyaya mga kapatid kasi mas nakikilala natin ang Diyos ng ating sinasampalatayanan. At yun ang nais atin ng Panginoon. Lumago tayo sa pagkakilala sa Kanya. At yun din po ang desire ko sa inyo, nawa ang Diyos ay kumilos upang magkaroon tayo ng kauhawan, kagutuman sa salita ng Diyos. Na hindi lang kayo basta nakikinig sa akin, kundi talagang ipupush o magkakaroon tayo ng desire na maging Bereans. Naalala niyo yung mga Bereans? Hindi lang sila basta nakinig sa salita ng Diyos, kundi hinanap nila sa salita ng Diyos kung tunay ba yung sinasabi ni Pablo. At yun din ang nais ko. Na kapag nangaral tayo tungkol sa Trinity, gusto ko pag uwi ninyo sa bahay, hanapin ninyo sa salita ng Diyos, ano ba talaga sinasabi yung salita ng Diyos? Kasi mas maganda pag kayo yung nakakita. Nakadiscover mo. Pag nakita nyo, ay oo nga no, ito nga talaga yung sinasabi ng Biblia. Mas titindi yung kapit ninyo sa salita ng Diyos. At yun ang desire. Meron na tayong internet. Kung kailangan nyo ng guide, tutulungan ko kayo. Pero sa biyaya ng Diyos, meron tayong mga tools na pwede nating gamitin. At nawa, pinipipray ko din, magkaroon tayo ng discussions about doctrine. Maging mas malaman ng ating mga usapan tungkol sa salita ng Diyos. Kaysa sa chismisan lang. Hindi pa ulit-ulit na kwentuhan lang na, uy, alam mo ba si ganito, si ganyan, si ganyan. Ay, oo nga, si ganyan, ganyan. Ang prayer at desire ko, balang araw mag-aaral tayo, mag-uusap tayo na pinag-uusapan natin ng mga doktrina ito, Trinity. Pinag-uusapan natin yung mas malalalim, yung mga perichoresis. Nabanggit ko na. Yung mga bagay na ganito. Lumalalim ang ating pagkaunawa at pagkakilala sa Panginoon. Para sa ganun, pag tayo humarap sa mga problema, alam natin na meron tayong dakilang Diyos na hindi natin kayang unawain ng buo. Hindi mananatiling bansot ang ating kaalaman sa Diyos. Nakakalungkot, di ba? Di ba sinabi yun sa atin na my people perish because of a lack of knowledge. Dahil hindi nila kilala ang Diyos. Pero kung tayo makikilala natin ang Diyos ng mas malalim, mas magiging maangat ang ating mga pananampalataya. Yun ang desire ng Panginoon sa atin at yun din ang prayer ko. Nawa, yun din ang prayer ninyo. Na wag nating isawalang bahala ang bagay nito. Okay, may mga katanungan ba tayo mga kapatid? Pero next week yan, for sure yan, meron madami. And medyo next week, medyo mas mahaba. At Lord willing, walang magkasakit. Kung magkasakit man kayo, sana totoo. Sabi ko, sino pastor, mahirap doon sa school. Hindi na dating, hindi na ako dadalo. Panalangin natin na lumago tayo mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa inyong biyaya ng papaalala sa amin ng mga doktrinang tinayuan ng mga alagad at ng mga disipulo ng mga alagad, Panginoon. At na ngayon ay tinatayuan na namin. Tunay, Panginoon, itong katuruan na ito ay galing po sa inyo. Kaya kami po ay namamangha dahil hindi po ito galing sa haka-haka at opinyon ng mga tao. Ito po ay galing sa inyong banal na karunungan. Kaya't nawa bigyan namin ng halaga, bigyan namin ng kagalakan o magkaroon kami ng kagalakan na kami ay nakakarinig sa mga bagay na ito. At nawa palalimin nyo pa ang aming kaalaman sa doktrinang ito upang sa ganon mas lalo pa namin kayong makilala. Ama, dama namin ang aming kahinaan, dama namin ang aming kakulangan bilang mga tao. Pero mas nadadama namin kung gaano kayo kadakila, kung gaano kataas ang inyong karunungan sa lahat ng aming mga karunungan. Hindi po maipapantay ang mga tao sa inyo bilang Diyos. Kaya't nagpapasalamat po kami sa mga doktrinang ito, ipinapaalala nyo sa amin na kami ay tao lamang, ngunit kayo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya hindi ka dapat namin isawalang bahala. Tulungan niyo po kami bilang isang iglesia, lumago pa at hindi lang sa kaalaman, kundi sa paggawa. Pang sa ganon, kami ay magbigay ng lugod sa inyong pangalan. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay sa reflection.